Hello mga kabisi mind. So ngayon natapos na natin ang pag-wiring ng fire alarm system. Ito ay conventional fire alarm system. Yan. So may 5 zone. Yan. So tatlong zone ang bell. So tandaan natin kapag conventional ang bell or sounder ay iba ang cable niyan. Kapag addressable naman, yung bell or sounder, flasher, ay nakaloop lang yan sa mga smoke detector, manual call point. So, yan ang kaibahan sa conventional at saka addressable. So, dito, kailangang i-check natin ang bawat kable dito kung wala bang sira sa kable natin mula sa last point ng ating device papunta dito sa panel. So ang tawag dito ay home run, itong mga cable na yan. So isa-isahin natin yan sa pag-check yung bawat zone. So yan, kung makikita natin yan, naka-tape yan. So, may tape yan. 1, 2, yan. 3, 4, 5. So, 5 zone ito. So, ito naman, bell. So, walang problema ito. Kahit hindi natin mamarkingan kasi malalaman naman natin ito kapag tinesting natin ito sa battery. Tutunog yung bell natin. So, ang kulang na dito, yung isang tubo na yan ay kailangan ng power supply. So, kumpleto na yung fire alarm system natin. Ang kulang na yan ay cable ng power supply sa ating panel. So, yun ang dapat gawin natin pagkatapos ng pag-wiring. So, kailangan nating continuity check. So, gamit ito. Yan. Itong climeter or multi-tester. I-set natin yan sa continuity. Yan. So, doon sa last na point ng ating device o cable, i-short natin doon. Tapos, titestingan natin ang ito, dalawang cable na yan kung may continuity. Kung mayroong continuity, ibig sabihin yung ating cable ay walang putol. So yan ang gawin natin bago natin terminate yan sa panel. Kailangan may continuity check tayo. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi mind.